Diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Likas na mabait at matulungin ang binatang si Edong. Pangalawa sa 5 magkakapatid na mga anak ng mag-asawang Dado at Tigring, pagsasaka naman ang pangunahing ikinabubuhay na mag-asawa. Sa kasalukuyan ay may sariling pamilya na ang panganay na anak nilang si Ella at 3 pa sa anak ang nag-aaral. Dahil hindi nakatapos ng pag-aaral si Edong, hirap din humanap ng mapapasukang trabaho ang binata. Kaya pinili na lang nitong tulungan ng mga magulang sa pagsasaka sa lupa ng amo nila. Isang hapong yon, pauwi na si Edong galing sa bukid. Katulad ng nakagawian, sakay siya sa likod ng alagang kalabaw. Malapit na siya sa lugar kung saan naglulublob ang kanyang alagang kalabaw nang mapasulyap sa bahaging masukal at may mataas na damo. Nahawi kasi ang mga damo roon. Nang aalisin na sana niya ang paningin doon ay biglang gumalaw naman ang mga damo. Wala namang hangin kaya imposible na dahil doon. Dala ng kuryosidad, nilapitan niya ang lugar na yon. Sandali niyang iniwan ang kalabaw sa tabi. Parehas pa silang nagkagulatan ng lalaking puno ng galos ang buong katawan at napakadungis. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Sunod-sunod na tanong ni Edong sa lalaki sabay hagod sa kabuuan nito. Hindi ako masamang tao. Napadpad lang ako rito. Sabi ng lalaking hindi nalalayo ang edad sa kanya. Dinala ni Edong ang lalaki sa kubong ginagamit ng ama na dating imbakan ng mga palay. Ibinigay rin niya sa lalaki ang natira niyang pagkain na nilagang balinghoy at tubig. Iniwan lang niya ito sandali para kumuha ng halamang gamot na ipantatapal niya sa mga sugat nito. Salamat Edong sa tulong ha. Wika sa kanya ni Mario. Wala yun Mario. Kahit sino naman gagawin ang ginawa ko. Teka, paano ka nga pala napunta rito sa lugar namin? Ipinaling naman ni Mario ang kanyang paningin sa ibang direksyon na tila nag-isip pa ng isasagot sa kanya. Hindi ko masyadong maalala Edong Basta ang huling natatandaan ko, tumatakbo ko ng mabilis para hindi nila ako abutin. Napuno ng kuryosidad ang mukha ni Edong sa kung ano ba ang nangyari sa kaharap. Sinong humahabol sa'yo? Matiim siyang tinitigan ni Mario at sa halos pabulong na salita. Hindi sila pangkaraniwan. Nakakatakot ang kanilang anyo. Kapag sumasapit ang gabi, nakakatakot talaga sila. Nakaramdam naman ng pangingilabot si Edong. Nagtayuan din ng kanyang balahibo sa katawan. Para kasing nahuhulaan na niya ang tinutukoy nito. Tampalasak pa rin kasi sa lugar nila ang tungkol sa mga aswang. Marami pa rin na nagpapatotoo na hanggang ngayon ay nananatili silang buhay at nakikisalamuha pa rin sa mga ordinaryong tao. Tikom na rin ang bibig ni Edong sa iba pa niyang mga katanungan. Nag-aalala siya na baka matagpuan ito ng mga nilalang na humahabol rito. Kaya naman isinaba na niya sa pag-uwi. Pinasakay niya ito sa paragos na hila ng alagang kalabaw. Abang siya ay sa likod ng alaga nakasakay. Mabuti na lamang ay maliwanag pa nang makarating sila sa bahay. Naabutan na niyang naghihintay ang kanyang mga magulang. Saan ka ba nagpunta bata ka? Ang bili ko sa iyo kanina dumiretso ka ng uwi, hindi ba? Kung saan-saan ka pa pala gumala. Sermon kagad sa kanya ng ama. Natigilan lang ito sa paglilita niya nang mapansin ng lalaking kasama ng anak. Pinaglipat-lipat pa nito ang paningin sa dalawa
bago magtanong. Sino naman niya kasama mo? Itay, siya po si Mario. Pakilala niya at saka nagkwento sa nangyari sa kasamang binata. Lumarawan naman sa mag-asawa ang labis na pag-aalala. Mabuti walang masamang nangyari sa iyo, iho. Maswerte ka pa rin maituturing. Wika ni Mang Dado sa binatang kasama ng anak. Hindi na nagdalawang isip pa ang pamilya na patuloyin si Mario, kahit hindi pa nila lubusang nalalaman ang pagkakakilanlan nito. Dalawa ang silid sa bahay na yon. Sa silid muna ni Edong pinatulog ang binata. Ang mga kapatid naman ni Edong ay sa isang silid natutulog kasama ng kanilang nanay. Samantala, ang kanyang ama ay matagal nang sa sala natutulog. Maraming salamat sa inyo, Edong Ang bait ng pamilya mo. Tatanungin ko itong malaking utang na loob habang buhay. Wika ni Mario habang nakatingin sa binatang nag-aayos ng papag na higaan nila. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Wala yun. Narinig mo naman yung sinabi ng itay at inay. Bukas ang bahay namin sa lahat ng nangangailangan ng tulong. Pagpasensyaan mo na nga lang kung ano lang ang maaari naming maibigay sa'yo, Napangiti naman si Mario rito. Tumulong na rin siya sa pagpapalit ng mga punda sa mga unan. Sa hapagkainan, halata ang pagkakatamilmil ni Mario. Hindi alam ni Edong kung nahihiya lang ba ito o hindi nito gusto ang pagkain sa hapagkainan nila. Nilagang talbos ng kamote na ang sausawan ay bagoong na may sili at kalamansi at pritong tilapia ang kanilang ulam. Bakit parang tamilmil ka atang kumain dyan, Mario? May iba ka pa bang gustong kainin? Ay teka, meron pa ata dyang itlog na maalat, baka gusto mo. Ay, hindi na po, Mang Dado. Masarap nga po yung ulam Paborito ko po yung tilapia. Pabiglang saad ng binata. Nahihiya lang po siguro, tay. Parang ako kapag nasa andaan. Sabat naman ni Edong na sumulyap pa sa kanya. Nako, wag kang mahiya. Ituring mo na kaming pansamantalang pamilya mo habang narito ka pa sa amin. Wika ni Mang Dado na sinang-ayunan naman ng asawa nitong si Ingrid. Hindi naman nakaligtas kay Edong ang tila pangingilid ng luha sa mga mata ng binata. Tumungo na lamang ito at inabala ang sarili sa pagkain. Dahil pagod maghapon ay kaagad na nakatulog si Edong. Sandaling oras lang silang nagkwentuhan ni Mario. Sa sobrang himbing ng tulog ay hindi na niya namalayan ang pagbangon ng lalaki. Kinabukasan, mas maagang nagising si Edong kumpara ng mga nagdaang umaga. Bagya pa siyang nagulat nang magis nang wala na si Mario sa kanilang higaan. Akala pa naman niya ay mauna siyang magising rito. Naabutan na niyang nasa labas ito ng bahay at nag-iigib ng tubig sa may poso. Uy, ako na dyan. Baka hindi mo pa kaya mabinat ka pa. Aniya rito na kinuha na rin ng timba na puno na ng tubig. Okay lang ako. Salamat sa mga halamang gamot na ipinantapal mo sa mga sugat ko. Tingnan mo, magaling na. Inilahad pa ng binata ang dalawang braso nito. Tama nga ito. Ang mga galos at malalalim na sugat ay naging peklat na lamang. Nagtataka man kung bakit ganun kabilis sumilom ang mga sugat nito ay hindi na rin nagkomento pa si Edong. Nang matapos ang kanilang almusal, sumama pa si Mario kay Edong sa paghahatid sa tatlo pa niyang kapatid sa eskwelahan. Malayo rin kasi ang lakaran at may tatawirin pang maliit na sapa. Isa-isang binuhat ni Edong ang mga kapatid upang hindi na sila magtanggal ng sapatos. Mula sa kabila ay ang sementadong daan na. Marami ng bahayan sa lugar. Kumaway pa ang mga kapatid sa kanila bago tumalikod at naglakad palayo. Habang binabaybay ang daan pa uwi, naisipan ni Edong tanungin ang kasama. Nasaan nga pala yung pamilya mo, Mario? Napansin niya na tila nagulat pa ito sa kanyang tanong. Nag-isip pa muna ito kung sasagutin siya. Sa huli ay nagsalita na rin ang binata. Ang totoo niyan, ulila na ako sa mga magulang May mga kapatid ako pero hindi ko alam kung nasaan sila.
Nagkahiwa-hiwalay kasi kami nung mga bata pa kami. Ako naman, kung kani-kanino napatira. Kwento nito sa kanya. Nakaramdam naman ng pagkahabag si Edong rito. Nang sulyapan niya ito, ay tila napakalalim ng iniisip. Dahil sumama sa kanyang mga magulang si Edong, naiwan naman sa kanila ang bagong tinuturing na kaibigan sa kanilang bahay. Hinintay muna ni Edong na matapos sa ginagawa ang ama bago niya ito kausapin. Sinabi niya rito ang nalaman kay Mario. Iminungkahi rin niya na kung maaari ay sa kanila na tumira ang lalaki. Ganon ba, anak? Pwede naman. Kaso, hindi pa natin siya lubusang kilala eh. Alalahanin mo, naglipa na mga masasamang loob ngayon. Sinang-ayunan naman ng kanyang ina ang sinabi ng asawa. Idinagdag pa nito na alalahanin daw niya na puros babae ang kanyang kapatid. Hindi na rin ipinilit ni Edong ang kagustuhan. Alam naman niya na tama ang mga magulang. Hindi dapat nila ibuhos kaagad ang buong tiwala sa lalaki. Pagdating ng hapon, napansin agad nila ang pagbabago sa bahay. Malinis kasi ang bakuran nila. May nakasalansan rin na mga panggatong na gamit nila sa pagluluto. Malinis rin ang buong bahay at may ipon ding tubig sa malaki nilang drum sa likod. Nakita rin nilang may nakasalang na sinaing sakalan na di kahoy nila. Lumabas mula sa likod bahay si Mario na may dalang mga malunggay sa kamay. Ay nako, pasensya na po kayo kung nangailam na ako sa tanim ninyo sa likod. Anito na napahawak pa sa batok. Ayos lang yun, iyo. Kami nga dapat ang magpasalamat sa iyo dahil sa ginawa mo dito sa bahay, iyo. Wika naman ni Mang Dado. Habang kumakain ng gabing yon, nagulat pa si Edong nang sabihin ng ama na kung walang mauuwian si Mario ay maaari itong tumira sa kanila. Parehas pang nagulat ang dalawang binata. Napasulyap pa si Mario sa kanilang lahat. Waring hindi ito makapaniwala sa nais mangyari ni Mang Dado. Hindi po kaya ako magiging pabigat sa inyo? Isa pa po, hindi nyo naman po ako kilala pa ng lubusan. Alanganin namang sabi ni Mario. Malaki ang tiwala sa iyo ng anak kong si Edong. Sa sandaling panahon nakagaanan ka na kaagad niya ng loob. Kaya alam ko na mabuti kang tao. Nakangiti naman na sumulyap si Mario sa katabing binata. Nang gabing yon ay kinausap ni Edong ang lalaki. Diba sabi mo wala ka ng pamilya? Hindi walang dahilan para tanggihan mo yung inaalok sa iyo ni Itay na dito na tumira. Hindi ganun kadali yun, Edong eh. Hindi nyo pa ako lubusang kilala. Ayokong balang araw pagsisihan nyo kung bakit nyo ako pinatuloy sa bahay ninyo. Nangunot naman ng noo ni Edong sa mga tinura nito. Bakit? May hindi ka pa ba sinasabi sa amin tungkol sa iyo? May inililihim ka ba tungkol sa tunay mong pagkatao? Napatitig naman sa kanya si Mario at bigla ring umiwas ng tingin. Diba sabi ko sa iyo, kung kani-kanino ako tumira. Ang ibig ko lang naman sabihin yung bang mapapalapit na naman ako sa bagong pamilyang kukup-kup sa akin tapos hindi rin naman pala ako magtatagal. Tugon ni Mario na nakatingin pa sa kawalan. Umaliwalas naman ang mukha ni Edong. Nawala rin ng kani-kaninang umuusbong na hinala na baka may itinatago sa kanila ang lalaki. Yun lang ba? Nauunawahan kita, Mario. Huwag ka mag-alala. Hindi kami tulad ng ibang pamilya na kumupkup sa iyo dati. Mabait ang pamilya ko. Tipid lang nang ngumiti si Mario rito. Malalim na ang gabi nang dahan-dahan na naman bumangon si Mario. Lumabas ito ng bahay katulad ng lagi nitong ginagawa nung mga nakaraan. Walang pagsidla ng kaligayahan ni Edong nang pumayag si Mario na sa kanila na tumira. Sa edad niya kasing 20 anyos ay noon lang siya nagkaroon ng matatahwag na kaibigan. Palibhasa kasi mula pagkabata ay batak na siya sa gawain at sa pagtulong sa kanyang mga magulang sa bukid. Kaya wala siyang panahon para makipaglaro noon sa mga kaidaran.
Dahil na rin sa nahihiya si Mario na walang trabaho, nagpatulong ito kay Edong na makahanap ng kahit anong trabaho. Tamang-tama naman ay naghahanap ng katulong si Mang Otip na may-ari ng babuyan na malapit sa kanila. Umuwi daw kasi ang pamangkin nito sa probinsya kaya kailangan nito ng makakatulong. Kaya maliban sa nakakatulong na sa gawaing bahay ang binata, ay nakakatulong pa ito sa gastusin sa bahay. Sa pagdaan nga ng mga araw, itinuring na nilang tunay na miyembro ng pamilya ang lalaki. Palagay na ang loob ng mga magulang rito at ng mga kapatid. Isang araw, may mga dumating na mga bagong tauhan galing ibang probinsya. Sabi ng may-ari ng lupang sinasaka ng mga magulang at ng iba pang taga roon, may mga dala daw na makabagong kagamitan na ginagamit sa pagsasaka ang mga ito upang mapadali ang ginagawang trabaho sa lupa. Ang mga ito daw ang magtuturo sa kanila kung paano yung gagamitin. Sabi ng ilan, may kayabangan ng 4 na bagong dating. Akala mo daw kung sino mga hari ang umasta, lalo't hindi nakatingin ang may-ari ng lupa. Malimit rin daw magparinig ang mga ito na sa mga susunod na araw ay hindi nakakailanganin pa ang mga alaga nilang kalabaw sa pag-aararo ng lupang sakahan. Dahil na rin sa malaking respeto sa may-ari ng lupa at takot na mawalan ng hanap buhay, hindi nilang pinatulan ng mga taga roon ang mga bagong dating. Isang hapon, hila-hila ng kanilang kapitbahay na si Mang Ambo ang alaga nitong kambing. Maraming alagang kambing ang may edad na lalaki na ibebenta nito para pang tustos sa mga anak nitong nag-aaral sa bayan. Narinig ni Edong ang ama na tinanong ito ng matapat sa kanilang bahay kung sino ang nakabili ng kambing nito. Ngunit tumungo lamang ang matandang lalaki at sa mahinang tinig ay sinabi nitong inarbor ng mga bagong dating na tauhan ng may-ari ng lupa ang kambing dahil pupulutanin daw ng mga yon. Napatiimbagang na lamang si Mang Dado habang sinusundan ng tingin ng kapwa magsasaka. Habang si Edong ay hindi makahuma sa isang tabi. Lihim ding nagngingit-ngit ang kalooban ng binata dahil sa hindi makataong ginagawa ng mga bagong dating. Nagpagawa rin ng kubo sa lupa rin yun ang may-ari upang tirhan ng mga ito. Magtatagal daw kasi ang mga ito hanggang sa anihan ng palay. Tuwing napapadaan doon si Edong ay lagi niyang nakikita na may kinakatay ang mga itong hayop na natitiyak niyang alaga ng mga kapitbahay upang pulutanin. Araw ng linggo, naisipan ni Edong na dalhin ang alagang kalabaw sa lubluban nito kasama si Mario na wala ring trabaho ng araw na yon. May isang oras na rin silang naroroon. Habang naglulublob ang alaga ay abala naman ng dalawa sa pamimitas ng mga bayabas. May mga paparating. Anas ni Mario na biglang naningkit ang mga mata. Nagpalinga-linga naman si Edo ngunit wala siyang makita ng mga taong paparating sa kanilang kinaroroonan. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng mga boses na nag-uusap. Parang pamilyar sa kanya ang mga boses at paraan ng tawanan ng mga ito. Napalingon siya bigla sa may makipot at paahong daan sa bandang likuran niya. Maya-maya pa ay lumitaw na ang 4 na bagong tauhan sa sakahan. Biglang natahimik ang mga ito nang makita sila. Sandali ring huminto sa pagakbang at pagkatapos ay isang nakakalokong ngisi ang gumuhit sa mga labi nila. Nilapitan sila ng 4 na pawang malalaki ang bulto ng katawan. Ang isa sa kanila na ang pangalan ay Omar ay masamang tinitigan si Edong. Naalala niya kasi ang binata na anak na matandang nagmamatigas sa kanyang utos. Nawala lang ang atensyon ng mga ito nang makita ang kalabaw na umahon sa putik na pinaglulubluban nito. Nagkatinginan ng 4 sabay ng makahulugang sulyapan. Biglang nagdilim ang mukha ni Edong nang sabihin ng isa sa kanila na ang pangalan ay Diego na mukhang masarap ang karne ng alaga niyang kalabaw.
Kung maaari daw ay arborin na lang nila ito. Hindi maaari. Ano akala niyo sa alaga ko? Isang bagay na maaring hingin? Nilapitan pa ni Edong ang alaga at niyakap ito na tila nais protektahan laban sa apat. Hindi naman nagustuhan ng apat ang mga tinura ng binata. Akmang lalapitan ng isa sa kanila ang binata nang biglang magsalita si Mario sa kanilang likuran. Narinig niyo sinabi ng kaibigan ko. Hindi maaari. Kaya umalis na kayo. Anito sa kanila na hindi kababakasan ng kahit na anong ekspresyon ng muka. Natigilan naman ang apat na tila noon lang nila napansin na naroon din si Mario. Maya-maya pa ay tahimik nang umalis ang apat. Bago tuluyang lumayo, lumingon pa ang mga ito sa dalawa. Kumalat sa buong lugar nila ang ginawa ng dalawa na pagtanggi sa grupo ni Omar. Alam niyo ba, dahil sa ginawa niyo sa apat na yon, nagkaroon tuloy ng lakas ng loob ang mga taga rito na tanggihan na ang lahat ng hinihingi nila Omar. Dapat lang para hindi sila mamihasa na kami ng pinaghirapan ng iba. Wika sa kanila ng amang si Mang Dado. Hindi naman po ako papayag na basta na lang nila kunin sa atin yung alaga nating kalabaw, tay. Tugon naman ni Edong. Si Mario naman ay tahimik lang na nakikinig sa pag-uusap ng mag-ama. Suliranin din kasi ng kanyang amo na si Mang Otip ang ginagawang pamimerwisyo ng mga bagong dating. Malimit din kasing hinga ng alagang manok ang matandang lalaki. Ngayon naman ay ang alagang baboy naman ito ang gustong punteryahin ng apat na bagong salta. Walang nakapansin sa kanila sa biglang pagtiim ng mukha ng binata at paglagutok ng kamay nito dahil sa pagkuyom. Nang sumunod na araw ay nagmatigas na rin ang iba nilang kapitbahay sa pagbibigay sa kung anumang hilingin ng apat. Kung hindi kayo titigil sa ginagawa niyo, tinitiyak ko sa inyo na makakarating ang lahat ng ito sa may-ari ng lupa. Banta ni Mang Dado sa apat. Matalim naman na tinitigan ng apat ang matandang lalaki. Sinabihan pa nila ito na siguraduhin nilang hindi niya yon may papaalam sa may-ari ng lupa. Tila may pagbabanta sa ilalim ng tono ni Omar nang tumalikod ang mga ito. Sa mga sumunod na araw ay naging tahimik naman ang apat. Gabi-gabi pa rin silang umiinom ngunit hindi na sila humihingi ng pulutan sa mga taga roon. Ang akala nilang pananahimik ng grupo ay panandalian lamang pala. Sunod-sunod na gabi ang pagkawala ng mga hayop ng kanilang kapitbahay. Wala naman silang ebidensya na magtuturo na ang apat na nga ang may kagagawa ng pagkawala ng mga alagang hayop ng mga taga roon. Ngunit malakas ang kutob ng lahat na sila ang nasa likod ng mga pangyayaring yon. Isang hapon, iniwan muna sandali ni Edong ang alaga nilang kalabaw sa may palalubluban nito. Ginagawa na niya yun dati pa, tuwing biglang may inuutos ang kanyang ama. Nagkataon na may pasok ang mga kapatid kaya walang may iwan rito. Dito ka muna ha. Sandali lang naman ako eh. Pagkausap niya pa sa alagang kalabaw, hinimas-himas pa niya yun sa ulo bago tumalikod at naglakad palayo. May isang oras din bago nabalikan ni Edong ang alagang kalabaw. Ang tagal kasing dumating ng kanyang tiyo Gido na kapatid ng ama. Pagdating sa lugar kung saan niya iniwan ang alaga ay hindi na niya ito inabutan. Hinanapan niya ito sa buong paligid ngunit hindi niya ito makita. Napaisip naman ang binata na hindi basta-basta matatanggal sa pagkakatali nito ang alaga kung walang nagkalas. Naisip niyang baka dinaanan ng ama at inuwi na sa kanila. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil sa naisip. Naglaho na rin ang kabang kanina pa nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ilang sandali pa, dali-dali na niyang tinalunto ng daan pauwi ng bahay. Pagdating sa kanila ay naabutan niya ang kanyang mga magulang sa sala ng kanilang bahay. Sabay pa yung napalingon sa kanya. Anong nangyari sa iyo? Mahangos ka pa? Tanong ng kanyang ama. Tay, dinaanan niyo po ba yung alaga nating kalabaw sa lubluban?
Balik tanong naman ng binata. Aba, hindi iho. Kararating lang namin ng nanay mo. At isa pa, alam ko naman na ikaw ang mag-uuwi sa alaga natin eh. Tinakasan naman ng kulay ang mukha ni Edong sa sagot ng ama. Ang kaninang naglahong kaba ay muli na naman bumalik. Para yung mga paa ng kabayo na nag-uunahan sa pagtakbo. Nang makita ng mga magulang na natitigilan siya, noon lang nila napagtanto na nawawala ang kanilang alaga. Nalibutan nila ang buong lugar at bumalik muli sila sa lugar na pinaglubluban, ngunit hindi nila natagpuan ang alagang kalabaw. Inabot na lang sila ng dilim ay hindi na nila natagpuan pa ang hayop. Iisa lang ang naiisip ni Edong na maaaring gumawa nun sa kanila. Hindi nagapunan si Edong. Nanatili lang siyang nasa kulungan ng alaga nilang kalabaw. Umaasa na anumang sandali ay babalik din yun sa kanila. Malamig na rito, Edong. Mabuti pang pumasok na sa loob ng bahay. Wika ni Mario na tumabi pa sa kanya. Nanatili namang nakatingin lang si Edong sa kadiliman ng gabi. Kasalanan ko kung bakit nawala yung alaga naming kalabaw eh. Alam mo ba, hindi pa ako bata. Wala pa ako sa mundo. Alaga na siya ng mga magulang ko. Ang kalabaw na yun ang unang naipundar ng mga magulang ko sa pagsasama nila. Pero naiwala ako pa. Parang naiiyak na kwento ng binata. Naramdaman naman niya ang marahang pagtapik sa kanyang balikat ng kaibigan. Hindi man ito gaanong nagsasalita sa nangyari, batid ni Edong na labis rin itong naapektuhan sa pagkawala ng kanilang alaga. Sumunod na araw, natagpuan ng kanilang kapitbahay ang ulo at ilang bahagi ng katawan ng kalabaw. Kinumpirma naman nilang sa kanila ngayon dahil sa tapyas sa tenga nito. Kahit lalaki ay hindi pa rin napigilan ni Edong ang mapahagulgol nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang alagang kalabaw. Datapwat may hinala sila kung sino ang nasa likod noon, mas pinili na lamang nila ang manahimik muna. Wala rin kasi silang laban, lalo na't nasa panig lagi ng apat na yon ang simpatya ng may-ari ng lupa. Lingid sa kanilang lahat, ang pangyayaring yon ang nagbigay buhay sa nakatagong madilim na pagkatao na pilit na sanang gustong ibaon sa limot ni Mario. Masaya na siya sa simple at tahimik na buhay kasama ng bagong pamilya. Ngunit hindi rin siya matatahimik sa ginawang paglapastangan ng mga ito sa kaibigan at pamilya nito. Isang gabi na kabilugan ng buwan. Yun ang gabing inaasam-asam ni Mario. Tulog na ang mga kasama niya sa bahay nang lumabas siya. Tumingala siya sa buwan na tila nakikipag-usap. Hinubad na rin niya ang lahat ng kanyang kasuotan. Hinayaan niyang yakapin siya ng panggabing hangin. Ilang sandali pa ay unti-unti nang nagbabago ang kanyang anyo. Tinubuan na siya ng balahibo sa buong katawan. Humaba rin ang kanyang bibig na animoy isang aso. Kumislap pa sa ilalim ng buwan ang matutulis niyang pangil. Sa ibabaw ng malaking tipak ng bato, isang alulong ang kanyang ginawa. At pagkatapos ay ipinaling niya ang kanyang ulo sa isang direksyon. Malalaki ang hakbang ng paa na binaybaynan niya ang daan patungo sa unang biktima niya sa gabing yun. Isang alulong sa di kalayuan ang narinig ni Diego na siyang nagpagising sa kanya. Bumangon ang lalaki at dumungaw sa may bintana. Kakaibang kilabot ang nadama nito nang makita ang maliwanag na buwan. Sinulyapan niya ang ibang kasama sa kubo na yon. Pare-parehong naghihihilik ang mga ito sa kani-kanilang higaan. Babalik na sana siya sa pagtulog nang makaramdam naman ng tawag ng kalikasan. Alumpihit na tumayo siya at saka tinungo ang likod. Doon siya lumabas ng kubo. Nangaliglig pa siya nang dumampi sa balat ang malamig na hangin.
Nakakailang hakbang pa lamang siya nang mapalingon sa may kanan niya. Tila kasi gumalaw ang matataas na damo roon at may nakita pa siyang parang dalawang maliliit na sulo. Para siyang itinulos na lamang sa kanyang kinatatayuan nang mahantad sa kanyang paningin ang nakakatakot na nilalang na noon lang niya nasilayan sa buong buhay niya. Ang balak na pagsigaw at paghingi ng tulong sa mga kasama ay tila nakulong na lamang sa kanyang lalamunan. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na niya alam dahil nagdilim na ang lahat sa kanya. Naging matunog sa kanilang lugar ang pagkawala ni Diego. Ngunit ni isa ay walang nakisimpatya. Ano po kaya ang totoong nangyari sa kasama nila, Tay, no? Tanong ni Edong abang magharap sila ng ama sa may sala ng bahay. Dumaan kasi ang tatlo sa harap ng kanilang bahay kaya naalalang itanong ni Edong yon sa ama. Sumulyap din sa labas ng bintana si Mang Dado at natanaw pa nito ang papalayong grupo. Ang sabi, may dugo raw sa lupa nang magising sila. Tapos, hindi na nila natagpuan yung isa nilang kasama. Sana nga walang masamang nangyari sa taong yon. At baka nga umuwi na sa probinsya nila. Paano po kung patay na yung kasama nila? Ngayon lang nangyari na may ganyang pangyayari sa lugar natin, Tay, di ba? Tugon ni Edong sa ama. Matiim lamang siyang tinitigan ng ama. Waring nag-iisip rin ang matandang lalaki. Wala sa loob na napasulyap ito kay Mario na papasok naman sa silid ng mga ito. Sa sumunod na gabi, muling naulit ang nakakakilabot na pangyayari sa isa sa kanila. Nagis ng muli ng dalawa ang mga nagkalat na dugo na malapit lang sa kanilang kubo. Nawawala na rin ang isa nilang kasama. Kung saan-saan na nila ito hinanap ngunit hindi na nila natagpuan. Nagkaroon tuloy ng sapantaha ang dalawa na baka may gumaganti sa kanila. Batid naman kasi nila ang mga kasalanan nila na ginawa nila sa mga taga roon. Dahil dalawa na lamang sila, nangangamba ang dalawa na baka may gawin sa kanila ang mga taga roon. Kaya hindi na lamang sila pumunta sa bukid at nagkulong na lang sila sa kubo nila. Habang naghahaponan ng gabing yun, muling napag-usapan ng mga magulang ni Edong ang nangyari. Sabi ng ina, baka daw may mabangis na hayop na gumagala sa kanilang lugar. Hindi malayo mangyari ang iniisip mo, Ingrid. Lalo't hantad na yung pagkasira ng kagubatan at kabundukan. Baka nga bumaba sila rito upang maghanap ng makakain. Tugon ng kanyang ama. Bakit naman po yung mga kasama lang ni Mang Omar ang binibiktima? Kung totoong mabangis na hayop nga ang may gawa nun, di sana pati ibang tao, di ba? May pagtataka namang tura ni Edong sa ama. Tanging pagkibit-balikat lang ang naitugon ni Mang Dado sa anak. Si Mario na laging walang komento sa mga pag-uusap ng mga ito ay lihim namang nagdiriwang. Ang pagsapit tuloy ng gabi ay kinatatakutan na nila Omar at ang kasama nito. Hindi na sila natutulog upang magbantay kung sakali mang may lumitaw na mabangis na hayop sa kanilang kubo. Gustuhin man nilang humingi ng tulong sa mga taga roon ay hindi rin nila magawa. Dahil sa mga titig pa lang nila ay wala na silang mabanaag na simpatya sa kanila. Nais man niyang umuwi sa probinsya ay wala naman silang pera dahil nauubos na sa pag-iinom nila ng alak. At isa pa, malayo pa ang sahuran. Pagsapit ng hating gabi, isang alulong ang narinig nila sa di kalayuan. Ang nadarama na sanang antok na nag-uumpisa pa lang ay tuluyan ng napalis dahil sa matinding takot na gumagapang sa buong sistema nila. Dahil sa tahimik na ang mga oras na yon, lahat ng kaluskos ay naririnig na nila. Maging ang mabigat na paghinga sa labas ng kubo ay narinig nila. Maging ang mabigat na paghinga sa labas ng kubo. Nagsumiksik ang dalawa sa pinakasulok ng kubo na yon habang tangan sa kani-kanilang kamay ang itak. Ilang sandali pa
ay naramdaman na nila ang tila pag-alog ng kubo. Nakangingilo rin ang ginagawa ng kung sino man ang nasa labas na pagkalmot sa dingding ng kubo. Nang tuluyang bumigay ang pintuan ng kubo na yari lamang sa sawali, ay iniluwa roon ang nakakatakot na nilalang na kahit sa panaginip ay hindi nila gustong makita. Ang tapang na lagi nilang pinapamalas sa mga taga roon ay tila hinipan na ng hangin. Umeko pa sa buong paligid na yon ang nakakapangilabot nilang sigaw. Ang pinakamalapit nilang kapitbahay na narinig pa ang sigaw ng dalawa ay walang nagawa kundi ang mapaantanda na lamang dahil sa takot. Batid niya na hindi pangkaraniwang hayop ang may gawa nun, kundi ang kinatatakutan ng lahat na aswang. Nakaramdam pa rin ng awa ang mga taga roon sa sinapit ng dalawa. Halos hindi na kasi makilala ang dalawa dahil sa tindi ng pinsala sa mga ito. Tila galit na galit umano ang may gawa nun. Maraming haka-haka ang lumabas na baka daw aswang ang may gawa nun sa dalawa. Biglang may naalala si Edong kaya agad niyang kinausap ng sarilinan si Mario. Hindi kaya yung umahabol sa iyo noon ang siya ring gumawa nito, kina Mang Omar? Hindi tayo nakakasiguro, Edong. At isa pa, wala kasi akong pakialam sa nangyari kina Omar at sa mga kasama niya. Ayaw niyo ba nun? Nakaganti na rin kayo sa mga ginawa nila. Wika pa nito na tila baliwala ang nangyari sa mga taong yon. Kahit galit ako sa kanila, ni sa hinagap hindi ko ninais ang kanilang kapahamakan. Lalo ng kamatayan pa nila at sa ganoong paraan pa. Hindi naman makapaniwala si Mario na tumitig pa sa kanya. Para tuloy nagkaroon siya ng agam-agam sa kanyang dibdib. Ang akala pa naman niya ay matutuwa ito dahil wala na ang apat. Kailangan siguro na magdoble ingat tayo kung totoo nga ang hinala natin. Sabi na lang ni Mario para hindi na humaba ang kanilang usapan. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon ni Mario, kapansin-pansin ang pagiging lalong tahimik nito. Lagi rin tila may malalim nang iniisip. Minsan ay hinanap ni Edong ang kaibigan. Pinuntahan niya kasi ito sa bahay ni Mang Otip, ngunit sabi ng matanda ay hindi raw ito pumasok ng araw na yon. Dahil ang sabi sa kanya ay masama ang pakiramdam. Napakunot noon naman si Edong dahil mukhang wala namang sakit ang binata nang makita niya ito kaninang umaga. Napaisip si Edong kung saan maaaring nagtungo ang lalaki kung hindi ito pumasok sa trabaho. Biglang pumasok sa kanya ang kubo kung saan niya ito ginamot. Pagkatapos magpaalam sa ina ay dali-dali na siyang nagtungo roon. Malayo pa lang sa kubo ay naamoy na niya ang masangsang na amoy na tila nabubulok na hayop. May mga bangaw din na umaali-aligid sa paligid. Habang palapit siya ng palapit sa kinaroroonan ng kubo, lalong tumitindi ang masangsang na amoy. Hindi na napigilan pa ni Edong ang magtakip ng ilong. Nagpalinga-linga siya sa buong paligid. Umaasa na makikita roon ng kaibigan. Ngunit hanggang makarating siya sa harapan ng kubo ay hindi niya ito nakita. Napansin niya sa bandang likod ng kubo na nagkukumpulan ng mga malalaking langaw. Doon din nagmumula ang masangsang na amoy. Dala ng kuryosidad, mabilis na nagtungo siya sa may likurang bahagi ng kubo. Tuluyan nang bumaliktad ang kanyang sikmura. Lahat yata ng kinain niya ng araw na yon ay nailabas niya. Sige pa rin sa pagtulo ng kanyang laway kahit hindi na nasusuka. Kahit tuyo na ang mga karne na nakasampay na tila damit, natitiyak niyang karne yun ng tao. Dahil na rin sa mga parte na katulad ng binti at kamay na nakasabit. Nilukubahan na matinding takot si Edong na baka nasa paligid lang ang may gawa nun. Nang akmang lilisanin na niya ang lugar nang mapadako ang kanyang paningin sa mga damit na nasa ilalim ng puno. Parang pamilyar kasi sa kanya yon. Nang lapitan niya at kunin ang damit, nakilala niyang kay Mario yon.
maging ang iba pang damit na naroon na puno ng mantsa ng dugo. Lahat ng yun ay sa kaibigan. Kahit nangangatal ang buong katawan, ay nagawa pa ring makauwi ni Edong sa kanyang bahay. Nakahinga pa siya ng maluwag nang malaman na hindi pa umuwi si Mario. Makailang beses na pinag-isipan ni Edong kung sasabihin ba sa ama ang natuklasan. Ang matandang lalaki na rin ang lumapit at nagtanong sa kanya. Napansin kasi nito ang pagkabalisa niya pagdating ng bahay. Kaya ipinagtapat na rin niya rito ang nakita. Hindi kaya si Mario ang pumatay kina Mang Omar? Halos pangapusan na si Edong sa pagsasalita. Noon pa man pinagdududahan ko na ang tunay niyang pagkatao. Ngunit nakatitiyak akong mabuti siyang bata. Magkaganon man, hindi siya maaaring magtagal pa rito. Oras na malaman ng mga taga rito ang tungkol sa kanya, baka kung ano pang gawin sa kanya. Wika ng kanyang ama, nakababakasan rin ng pinaghalong takot at pag-aalala. Nang umuwi si Mario ng bahay, nakaabang na ang mag-ama sa labas ng bahay. Nabasa naman kagad niya sa mga kilos na mag-ama na tila may alam na ang mga ito tungkol sa kanya. Mario, galing ako sa kubo na dating tambakan ng palay at nakita ko ang... Hindi magawang ituloy ni Edong ang mga sasabihin pa. Tumitig siya kay Mario na wala man lang kababakasan ng kahit na anong emosyon ng mukha. Para bang inaasahan na nito ang tagpong yon. Tama kayo ng hinala sa akin. Ginawa ko yun para maiganti kayo. At para naman matahimik na ang taga rito sa kanilang mga ginagawa. Paliwanag ni Mario sa kanila. Sumabat naman si Mang Dado. Pero hindi pa rin tama ang ginawa mo kahit ano pa ang dahilan mo. Patawad pero hindi ka na maaaring magtagal pa rito. Nagulat pa ang mag-ama nang ngumiti pa ang lalaki sa kanila. Nagpasalamat pa ito at lumapit kay Edong. Salamat at nakilala kita. Ikaw ang kauna-unahang naging kaibigan ko. Wika nito kay Edong. May naramdaman naman na lungkot si Edong sa nalalapit nitong pag-alis. Naisin man niyang mamalagi roon ng binata ay alam niyang napakadelikado. Kasalukuyan silang nasa malapit sa lubluban ng kalabaw na una silang nagkitang dalawa. Sa di kalayuan, naghihintay ang dalawang lalaki. Sabi ni Mario ay mga kapatid niya ito. Patagal na siyang kinukumbinsi ng mga ito na sumama sa kanila. Yun ang rason kung bakit malimit lumabas nung unang mga gabi ang binata. Sa kabilaan ng ginawa mo, hindi ko pa rin magawang magalit sa'yo. Alam ko naman kasi na ginawa mo yun para sa amin . Saad ni Edong habang magkaharap sila. Banayad lang ngumiti si Mario. Maya-maya ay isang kwintas ang ibinigay niya kay Edong bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan bago ito naglakad palayo kasama ng dalawa nitong kapatid. Nang mawala sa paningin ni Edong ang mga ito, ay napatitig na lang siya sa kwintas na bigay nito na mula sa ngipin ng malaking hayop. Hindi niya akalain na ang kaibigan pala niya ay isang aswang.